Naku mga kabibig, eto na. Eto na hindi na talaga magpapatigil si VP Sara. Isiwalat ang totoong istorya, ang totoo nga dapat nating malaman. Talagang ginamit siya ng magkapatid na Marcos, talagang siya ang nabudol. Sabi pa ni BBM na na-deceive siya ni Sara, "Excuse me BBM, alam mo ba ang totoong istorya?" Or talagang nagpaka-ano, doble kara ka lang. VP Sara, ginamit ni BBM at Marcos para matalo si Leni Robredo. Yan ang totoong nangyari. Sobrang budol ang ginawa ng magkapatid na Marcos. Hindi nyo alam? Dapat alam nyo mga kabibig. Kawawa, no? Kawawa ang isang VP Sara. Pinasakay, pinaasa, ngayon, pilit nilang sinisiraan. Sabi ni VP Sara, drag me to hell. Yan ang bagong motto ng OVP. Noon ay tungkol sa bayan, tungkol sa bata, pero para yatang they never appreciate kung ano ang ginawa ng VP. Ngayon sabi ni VP Sara, drag me to hell. At ako ang maging presidente doon sa hell. Nako, eto kabibig, manood tayo kung gaano ka parang ano, iba na ang agila ngayon. Nako, nanunusok na. Mga kabibig, eto kabibig ha, manood tayo sa isang revelasyon ni VP Sara na mawiwindang ka talaga. Oh, VP Sara is telling the truth to everyone. Go. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay, so nasaan ako? 2021 January. 2021 October, filing. Mm-hmm. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Mm-hmm. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Mm-hmm. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili magud na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday mo, dagan na lang ka. Muna-una po daw ka. Mundagan ko, o presidente, ingani ang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis. Para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas madaming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number 1 doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko, magkaroon ng effigy na sinusunog. Sara. Totoo yan. Because I feel na parang, wow, sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Presidente lang. Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Correct. Diba? Ang talino ni Sara. Naisip ko, when I become president, meron akong effigy. And susunugin nila. And magpapapicture ako doon. Picture siya. Kasi hindi lahat ng tao. Tama naman. Merong ganun sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive
things na nalista doon na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. Wow. Zero ang utang Galing. ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency-free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards. 117, grabe. Ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami. Wow, galing Davao. So naisip ko, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig. Wow, planado ni Amy, mga kabibig. Tumawag talaga kay VP Sara. Kasi friendship sila ni VP Sara, no? Nako, VP Sara, ginamit ka talaga. Tumawag. Pwede ka bang tumakbong Vice President talaga ang pagtawag ni Amy Marcos? Ever. Na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Never pala. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Hala! Matatalo sila ni Lenny. Yan na. So gamitan talaga kabibig, no? Kasi ramdam ni Bongbong Marcos. Kasi natalo na si Bongbong Marcos kay Lenny. So maghahanap sila ng malakas sa Luzon, sa Visayas at Mindanao at sa mga Bisaya. So ang nakita nila na pwedeng magpapaangat kay Bongbong Marcos at matalo si Lenny ay si VP Sara, anak ni Pangulong Duterte. So planado ng magkapatid na ito. 'Di ba? Sa statement pala ni VP Sara, alam mo na. It was very straightforward. Now, it was all about winning. Sabi niya sa akin. It's all about winning, mga kabibid. Not serving the Filipino people. Yun pala. Grabe. It's all about winning. Hindi para sa atin. So kaplastikan pala yung during the election, yung pahaghag, yung pakamay-kamay ni BBM, yung kadramahan nila. Grabe, napasakay nila si VP Sara. Sabi ni VP Sara, may mga red flag na siya nakikita later on, pag-usapan niya ni VP Sara. It's all about winning, ha? Not thinking about the Filipino people. Grabe. Senator Amy Marcos, naisip mo to? So sabi ko sa kanya, Bisaya naman din ang ato ang giistoryahan dinhi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then
ang answer niya was nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, Bongo. Ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya na tanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. Wow, and then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Grabe naman yung rason ni Manny Pacquiao. Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos. Mainit na siya ngayon. Mainit na daw. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family. And I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. Si Amy pala talaga nagplano lang. Early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, diba? For an event. And nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM tsaka si Senator Amy. And nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto umeksena ni Martin Romualdez na magawa siya ng party-party ko na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Umupo ako sa couch, nasa tabi ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. Sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 ata sila pumunta sa Davao. So, okay na yun. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Because, hindi naman talaga siya kasali. Sumisiksik lang niya yung sarili niya. Sumisiksik lang si Martin Romualdez. Kuya, papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Meron kay Martin. Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house, Tambi! Nako, ang mga kasamahan pala niya sa house ang nagpasiuna ng Tambi-Tambi. Anyway. Tambi ni Sambok. Nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon. Who can say that this really happened? So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong vice president. Sabi ko, number one, siguro ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao. Correct. So hindi ko pagtakbong president. I think maiintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-vice president ako. Number two, madaming big ticket projects
si PRD sa build. Gusto ko sana makita na nga bakit gusto nga si VP Sara is for winning. Ang purpose ni VP Sara kung bakit siya tumakbo, para yung mga taong gusto siyang tumakbong presidente, para hindi ma-disappoint. At saka, ipagpatuloy ang build program ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tingnan niyo ang dalawa ha, ay may winning lang ang gusto nila. Makaupo sila ulit. VP Sara, build more project, ipagpatuloy ang proyekto ni Duterte. Tingnan niyo kung anong magkaiba, kung paano mag-isip ang Marcos at ang Duterte. So it means, para mapasakay nila si VP Sara, there's a possibility na itong gusto ni VP Sara ay kanilang gagamitin. Di ba? Grabe. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. Kulang bilang presidente. So sa ngayon, mag-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket project. Di ba? For 2028. Huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare. Project. Proyekto si Bongbong. Third year na ni Bongbong. Oh. Yung mga proyekto na nag-inaugurate siya ay proyekto pala ni Duterte. Nakakahiya naman, inangkin pa niyo. Sabi ni Bibi Sara, huwag na tayong mag-expect. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako. Hindi naman ako nagmamadali. Wala naman ako papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. Naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3. Okay, we can do a quick and dirty survey na agad-agad may resulta. Yung pwede doktorin na survey. Ganun ba? Quick and dirty. Parang pangit naman pakinggan. No? Pero ginawa nila iyon para mapa-oo si VP Sara na tatakbong Vice President for BBM. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung mabilisan pa lang, sorry. Ano ang nangyayari. So, paggawa sila, and then, tinawag nila ako, sabi nung nag-survey, ito yung survey, okay naman. Sabi nung nag-survey, wag lang kayo maghiwalay, mananalo kayo dalawa. As in, planado talaga nila, no? Ito yun. Oh. Hindi pwede mag-picture. Pero pwede ko ipakita sa inyo dito sa yung survey. Yung mga inas ay para mapa-oo talaga, no? Posibleng mangyari yan eh. O 1,000 people, mag-survey kayo nga, kailangan talaga si Sara ang ano nyo sa Vice President kasi kailangan namin makuha ng magandang resulta para mapa-oo namin si VP Sara. Posible yun mga kabibig ha. Quick and dirty kasi. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista. Baka mga politician. Former tinatawag. Mayor Luigi Quisumbing. Attorney Vic Rodriguez. Inday Sara.
the infamous Vice President BBM Sandro Marcos. Pwede nyo tingnan mamaya. Bawal mag-picture ha. Pala nangyari kabibig, no? Talagang alam mo na may lamang Sara sa ating lahat kabibig. Ang ginawa nila para lang mapasunod, para mabudol si VP Sara. Grabe mga kabibig. Nawindang talaga tayo, no? Sa mga pasabog nila. Take note. Grabe. Si Amy pa talaga ang tumawag na, gusto mo bang, makbo kang vice presidente kasi matatalo kami ni Lenny. Wow, for winning talaga ang iniisip ni Amy. Hindi para sa hindi para sa Pilipino kabibig. As in, grabe naman. Ganun ba talaga ang mindset ng mga Marcos? Ano gusto nilang umupo ba? Kailangan natin umupo, maghanap tayo ng kung pwedeng, sino ang pwedeng maging ang katandem mo. Si VP Sara, yun na. Tapos ginamit ni Amy yung friendship nila ni VP Sara, inapa-oo naman si VP Sara. 'Di ba? Grabe. As in, nawindang ako sa revelasyon ni VP Sara. Tayong lahat nawindang. Yun pala ang totoong rason kung bakit sila tandem. Totoo pala yung sinabi ni VP Sara na hindi sila magkaibigan ni Bongbong. 'Di ba? Yung lahat pala na iyon ay pawang kadramahan? Or talagang si VP Sara, she's doing her job as a candidate na nautos siya, na paniwala siya, na lahat ng proyekto ni BBM pagpatuloy. Naku, grabe. Grabe ang kabudulang nangyari. Ano sa tingin niyo kabibig? As in, ngayon naramdaman ko yung galit ni VP Sara. Yung ito ba ang reward nyo sa akin? Ito ba yung pagiging, sabi sila, ito yung vows din ako na sobra yung pagtiwala ko sa inyo tapos ito ang gagawin ninyo? Sabi nga ni VP Sara, drag me to hell. Hala, iba ang vice presidente. Hindi na pakeme-keme. Noong first 2 years or 1 year ni BBM, pakeme-keme si VP Sara, parang nasa parang nasa liban. Parang may nagko-control sa kanya, pero ngayon hindi na. Hindi niya na maawat si VP Sara kung ano ang kanyang sasabihin. 'Di ba? Talagang, gusto kong sabihin to. Gusto kong ilabas ang katotohanan. Wala akong pakialam kung sinasagasaan ko. Wag niyo lang akong kantihin Kinantin niyo ako kinuha yung pangalan, ginamit niyo pa ako, nabudol niyo pa ako, tapos sabihan niyo ako ang nag-deceive kay BBM. Wow! Sino bang tumawag? Sino nag-offer? 'Di ba? Kasi matatalo kayo kay Lenny. Tapos si VP Sara ginamit niyo. Tapos may may karapatan pa si BBM na sabihin na I was deceived. Wow! Kasi hindi kayo friendship. Bakit kayo na-deceive? So yun kabibiga, yun ang aking opinion regarding sa mga issue na ito. Talagang nakaka-shock talaga. At marami pang revelasyon si VP Sara. Later on, himay-himayin natin ang mga revelasyon ni VP Sara sa isang interview na press con. And take note, may part 2 pa, may part 3. Sige, House of Congress, magpa-quadcom, quadcom ba kayo? Magpaano pa kayo? Hearing pa kayo tungkol kay VP Sara. At marami pang lalabas. Nako, may pasabo pang video si VP Sara. Baka dito, yung senatorial slate ni Bongbong Marcos hindi na makausad. Continue nyo lang yung hearing nyo. Kasi every hearing, after ng hearing nyo, merong press con si VP Sara, nasasagot sa mga hearing nyo. Nako, alam nyo, matindi to. Mga kapipig, grabe maraming revelasyon si VP Sara. Marami siyang baon. And kung baon lang ang pag-uusapan, meron siyang solid evidence. Picture, data, papeles. Yun ang problema ninyo. Diba? Take note, 31 million ang bumoto kay VP Sara.
Yun lang kabibig. Later on panoorin pa natin ang ilang part ng video ni VP Sara at may marami pa tayong malalaman. Yun lang, see you later mga kabibig. Bye, hello Kamalangal Bakleba.